Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 4 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, ako po ang inyong mga kasama sa 2 oras na balita at talakayan dito po sa MUP. Ako si Yuel Reyes. Sa ulo po ng ating mga balita, ilang bahagi ng bansa uulanin epekto ng low pressure area at bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. 5 ahensya ng gobyerno inalisa ng confidential funds sa 2024 national budget. DOTR nagtalaga ng bagong officer in charge sa LTFRB. Pagkamatay ng isang Pinay sa kaguluhan sa Israel, kinukumpirma pa ng Philippine Embassy. Pahayag ng China na itinaboy nito ang Philippine Navy vessel sa Scarborough Shoal, propaganda lang ayon sa Armed Forces of the Philippines. At higit 5 milyong pisong halaga ng shabu nakumpiska sa 3 naarestong sospek sa Rizal. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong madaling araw ng October 11, 2023. Araw na po tayo ngayon ng Miyerkules, live at napapakinggan nationwide via DZRH 666 kHz sa inyo pong mga talapihitan dito po sa Mega Manila at sa 18 relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon din po sa ating cable channels nationwide, Facebook at YouTube live streaming. Sa detalye po ng ating mga balita. Una sa ating mga balita, Pilipinas inaasahan ng maulan ng panahon sa malaking bahagi ng bansa. Epekto po yan ng low pressure area Typhoon Bolaven sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng bagyo sa layong 2,300 kilometro silangan ng southeastern Luzon, habang ang LPA ay nasa layong 1,285 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Ayon kay Shenel Dominguez ng Pag-asa, ang LPA ay maaaring maging isang ganap na trough na lang ni Bolaven o buntot at magdadala ng malawakang pagulan sa malaking bahagi ng bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Sinabi ni Dominguez na kabilang sa makararanas ng maulang panahon ay ang Palawan, Bicol Region, Visayas at Mindanao. 5 ahensya ng gobyerno kabilang ang Office of the Vice President at Department of Education ang inalisa ng confidential funds sa ilalim ng 5.768 trilyong pisong General Appropriations Bill o GAB o panukalang pambansang budget sa susunod na taon. Kabilang sa tinanggalan ng confidential funds, ayon kay Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co, Chairman ng House Committee on Appropriations, ay ang Department of Information and Communications Technology o DICT. Department of Agriculture o DA na pinamumunuan ni Pangulong BBM at Department of Foreign Affairs. Sinabi ni Go na ang kabuang 1.23 bilyong pisong confidential at intelligence fund na inalis ay ililipat sa mga ahensya na nagbibigay ng seguridad sa West Philippine Sea. Batay sa rekomendasyon ng Small Committee sa Kamara, bahagi ng 1.23 bilyong pisong inalis sa mga nasabing ahensya ay inilipat sa mga sumusunod. 3 milyong piso para sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA,
100 milyong piso para sa National Security Council o NSC, 2 milyong piso sa Philippine Coast Guard para sa intelligence activities at ammunition, at 381.8 milyong piso sa Department of Transportation o DOTR para sa pagpapaganda ng Pag-asa Island Airport. Tinawag naman fake news ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, chairman ng House Committee on Appropriations, ang kumakalat sa social media na mayroon umanong 1.6 bilyong pisong confidential funds ang mababang kapulungan. Paliwanag ni Co, ang sinasabing confidential funds ng Kongreso ay extraordinary expenses, kaya ang 1.6 billion pisong CIF umano ay fake news. Ayon naman kay Marikina Representative Stella Luz Gimbo, bagamat ang extraordinary fund ay kasama sa kategorya ng CIF sa ilalim ng 2023 General Appropriations Act, ito ay dumaan sa pagsusuri ng COA at kadalasan ginagamit ito sa mga kalamidad. Alas 4:10 ang ating oras, nagtalaga si DOTR Secretary Jaime Bautista ng Officer in Charge ng Land Transportation and Franchising and Regulatory Board o LTFRB matapos suspindihin ni Pangulong BBM si Chairman Teofilo Guadis III. Sa Special Order No. 2023-353, itinalaga ni Bautista si LTFRB Board Member Mercy Paras Laines bilang OIC Chairperson hanggang October 9, 2024. Una rito, inilantad ng dating Executive Assistant ni Guadis na si Jeff Tumbado na talamak ang korupsyon sa LTFRB. Bumapalo anya sa 5 milyong piso ang lagayan sa ahensya para makaselyo ng modification ng ruta, prangkisa, special permit o board resolution. Samantala, sa kaugnay naman na balita sa transportasyon, naniniwala si Calando Marquez, leader ng mga transportasyon at operator sa Pilipinas o LTOP, na may umiiral umano na kurakutan sa ilalim ng pamumuno ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis. Isinalaysay sa DZRH ni Marquez kung paano hiningan ng dating executive assistant ni Guadis na si Jeff Galios Tumbado ng 300,000 pesos, ang isa sa mga miyembro ng kanilang grupo, para sa mabilisang transaksyon. Saad pa ni Marquez na agad tinanggal si Tumbado nang i-report niya ito kay Guadis na naging dahilan para makaladkad ang pangalan ni Guadis sa isyu ng korupsyon sa LTFRB. Diba? Oh. Kaya yan po ay talagang sa akin paniniwala, dahil nabiktima niya yung isang board member ko, eh talagang gumagawa ng pera yan. Kaya lang nasukol sa napilitan si Chairman Guadis na si Baking kaagad nung nagsumbong kami. Kaya yan ay kumakanta na kung anong kinakanta. Sana may katotohanan dahil nga nagpapagawa daw ng bahay ngayon na malaki. Una rito ay binunyag mismo ni Tumbado ang sinasabing mga pera na tinatanggap ni Guadis para maaprubahan ang modifications ng ruta, prioritization ng prangkisa at special permits. Kinundera rin ng LTOP ang pamamayagpag ng korupsyon at lagayan umano sa LTFRB. Magandang umaga po, gising na, bango na, kape-kape na. Alas 4:12 po ang ating oras. Kinumpirma na ng Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv ang ulat na isang Pilipina ang namatay sa gitna ng Hamas-Israel war. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, unang napaulat ang nasabing Pinay na nawawala sa pag-atake sa Kibbutzim. Tinulungan na ng Labor Attaché at Welfare Officer ang kapatid ng biktima para makumpirma ang report mula sa Israel Police. Sinabi naman sa DZRH ni Mark Benyos, isa sa mga Pinoy sa Israel, na nakarating din sa kanilang kaalaman na may Pinay na namatay sa pag-atake ng Hamas. Marami nahirapan. May namatay na nga eh. Sino po itong namatay? Saang banda ng Israel? Babae. Babae. Babae na rin kinumpirma nung kapatid niya kasama ng amo niya. Nagkandosay doon sa center.
Pero hindi pa kinumpirma yan ng DFA siguro at saka DMW kasi wala pang official announcement galing sa Israel Authority. Yan po ang tinig ni Mark Pleños, isa sa mga Pinoy sa Israel. Humirit naman ang 38 OFWs na makauwi ng Pilipinas matapos maipit sa malawakang pag-atake ng Palestinian militant groups sa Israel. Sa panayam ng DZRH, inamin ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na magiging pahirapan ang repatriation sa overseas Filipino workers sa Gaza Strip dahil sa total blockade at kawalan ng exit points. Siniguro naman ng opisyal na kagyat na gagawa ang pamahalaan ng hakbang para mailikas at mapauwi ang mga Filipino na apektado ng gera sa Israel. Kung hindi sila makakalusot ng Israel, obviously, siguro sa Egypt natin subukan makapasok para galing Egypt makauwi. May confirm ba yung kumakalat na report na Yusek De Vega, sir? Meron daw pong Pinay kasama ang kanyang amo na nakita nga patay po after ng bombing. Hindi ko po i-confirm pero meron ng report sa may casualty. Sana hindi po totoo. At kung totoo man, hindi muna namin i-reveal hanggang siyempre, yung family muna ang concern natin. No? At yan po ang tinig ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Sa kaugnay pa rin pong balita, nagpatupad ang gobyerno ng deployment ban sa mga manggagawang Pilipino sa Israel. Ayon kay Hans Leo Kakdak, officer in charge ng Migrant Workers Department o DMW, ititigil muna ang pagpapadala ng OFWs dahil sarado ang Ben Gurion International Airport. Sinabi ni Kakdak na nakahanda ang gobyerno na magpatupad ng mandatory evacuation at repatriation sa mga Pinoy sa Israel sakaling lumala pa ang gera. Nakikipag-ugnayan na anya sila sa Israeli government para sa mga Pinoy worker na nasa ilalim ng government-to-government o government-to-government hiring arrangement. Right now, deployment is on hold mainly because we know that the Ben Gurion International Airport is closed, although there might have been developments in the last few hours on that. And at the proper time, deployment will resume, especially for our what we call G2G hotel workers for Israel. Yan po ang tinig ni Hans Leo Kakdak, officer in charge ng Department of Migrant Workers. Nilinaw naman ng Department of Energy o DOE na hindi apektado ng gera sa Israel ang ini-import na langis ng bansa. Paliwanag sa DZRH ni Direktor Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, hindi direktang nanggagaling sa Israel ang krudo na ginagamit ng Pilipinas. Sinabi pa ni Abad na walang kinalaman ang Middle East sa banggaan ng Israeli forces at Palestinian militants na Hamas. Ang Pilipinas po ay hindi nag-i-import ng kahit anong petroleum product galing ng Israel. So kung ang pag-uusapan yung disruption ng supply from Israel itself, wala ho tayong exposure. Tayo naman ho ay nag-i-import sa Middle East countries, pero ito'y galing ho ng Saudi, Oman, Iraq, Kuwait, Qatar at saka UAE. Yan po ang tinig ni Direktor Rino Abad, ang Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Samantala sa iba pang mga balita, itinanggi ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner Jr. ang ulat ng China Coast Guard na tinaboy nito ang isang barko ng Philippine Navy sa Scarborough Shoal. Sinabi ni Bronner na propaganda lamang ito ng China at walang Philippine Navy vessel ang kasalukuyang nasa Scarborough. Idiniin ni Bronner na kung nasa Scarborough man ang Philippine Navy ay hindi sila alis kahit itataboy ng China dahil ito ay nasa loob ng Philippine Economic Zone. Naglabas ng pahayag ang China sa Global Post na hinarang at pinalayas umano ng CCG ang isang Philippine Navy vessel sa Scarborough Shoal na kanila umanong teritoryo. Alas 4:18 po ang ating oras, timbog naman ng 3 katao
na hinihinalang big-time trafficker sa buy-bust operation sa lalawigan ng Rizal. Kinalala mga naaresto na sina alias Bon at mga security guards na sina alias Richard at alias Roderick. Nakumpiska sa mga drug suspect ang shabu na may timbang na 82.3 grams at nagkakahalaga ng mahigit 5 milyong piso at isang kalibre 45 na baril. Ipag-aharap ang mga suspect ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, illegal possession of firearms at paglabag sa Election Code. Mamalengke po muna tayo at alamin sa mga nanay, sa mga wais na misis at sa mga, syempre sa mga tatay din na mamalengke ho ngayong Miyerkules. Miyerkules ho ng umaga, nandyan po sa Muntinlupa Public Market. CRH27, Noche Kakas. Noche, magandang umaga. Magandang morning, Yoel. Darato na ang mga ilang bilihin dito sa Muntinlupa City Public Market ngayong Wednesday morning. Ang pinakamahal na bigas dito sa local rice, yung special 58 pesos ang kilo. Habang ang pinakamurang bigas naman, yung regular milled rice, 41 pesos. Ang bangus dito, Yoel, 190 ang kilo. Yung tilapia, 150, habang ang galunggong, 240 ang kilo. Ang beef rump naman, 420. Beef brisket, 380. Kasim, 300. Liempo, 340 ang kilo. At ang whole chicken, 180. Sama ko na rin yung itlog, yung medium size, 7 pesos and 50 centavos. Sa ampalaya naman, 100 ang kilo. Sita, 120. Pechay native, 70. Kalabasa, 55. Yung talong, 70 pesos. Habang ang kamatis, nasa 100 pa rin ang kilo. Yung carrots, 160. Habichuelas, tinatawag na Baguio beans, 100. White potato, 180 ang kilo. At ang chaya Baguio, 140. Sama ko na rin yung naghahanap ng sayote, 60 pesos. Ang sibuyas pula, yung local, 140 ang kilo. Garlic na imported, 130. At ang luya na local, 160 ang kilo. Nako, hindi na bumababa yung siling labuyo. Nakapako na lang sa 400 ang kilo. Kalamansi naman, 70. Lakatan na 90. At ang latunda na 70. Yung papaya solo, 40 pesos. Habang ang mangga, 190 ang kilo. Sa mga magkakape naman ngayong umaga, ang sugar white o yung puting asukal, 84 pesos ang kilo. Yung sugar was 80, sugar brown 78. At yung magsasangag naman ngayong umaga, gamit ang palm oil, 350 ml, 26 pesos. Habang ang palm oil, 1 liter, 72 pesos. Isama ko na rin yung coconut oil, 350 ml, 28 pesos. Habang ang coconut oil na 1 liter, 74 pesos. Yan ang presyo ng mga kamunahing bilhin ngayong Wednesday morning dito sa Muntinlupa City Public Market. Donche. Sa Pilipinas, sa DCRH, ako sinagsikakasal tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Noche. Noche, kamusta ang Metro Manila sa magdamag? Nakaranas tayo ng manakanakang pag-ulan lang, Yoel, pero kanina sa lungsod ng Maynila, umulan ng mahina, pero hindi rin naman tumagal at tumigil rin naman agad. Ganun din dito sa may bahagi ng Parañaque, sa may area ng Baclaran, hanggang dito sa may lungsod ng Las Piñas, basag-basa yung kalsada, indikasyon na umulan na kanina, Yoel. Oo. Wala naman masyadong aksidente. Wala naman so far. Tahimik yung mabuti. At pagka-weekend, yun, napapansin din natin na mayroong mga gumigimik, kaya yung iba na-aksidente, nang nakainom. At kaya pinag-iingat din natin yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nagmumotorsiklo, dahil teka nga, ang Ruas Boulevard ay slippery when wet. Alright. Maraming salamat, Noche Kakas. Maganda umaga, Pilipinas!
Oras po natin alas 4:24 na nagmamadaling umaga. Sa pagpapatuloy ho ng ating mga balita, sinuspende ng Department of Education ng 70 araw ang gurong sumampal umano sa grade 5 student sa Rizal na ikinamatay nito kalaunan. Binatawan ng suspensyon si Teacher Mirasol Sison habang nagpapatuloy ang administrative proceedings laban sa kanya. Pero nilinaw ng DepEd na hindi parusa ang pagsuspende kay Sison, kundi bahagi lang ng preventive measures habang iniimbestigahan ito. Ngayong linggo, ilalabas ang resulta ng medical legal sa mga labi ng 14 anyos na si Francis J. Kumikib na namatay umano sa sampal ng kanyang guro diyan po sa Antipolo, Rizal. Mayorya naman ng mga Pinoy ang naniniwala na walang nagbago sa kalidad ng kanilang buhay simula noong isang taon. Sa survey ng Social Weather Stations, 45% ng mga Pilipino ang hindi nagbago ang buhay sa nagdaang 12 buwan. 33% naman ng respondents ang nagdeklarang gumanda ang kanilang buhay habang 22% ang nagsabing lumala. Ginawa ang survey mula Hunyo 28 hanggang Hulyo 1 sa 1,500 mga Pilipino. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakatutok sa atin dyan sa North Caloocan at sa South sa mga taga San Pablo City. Good morning ho, good morning! 5 minuto na lamang ho bago alas 4:30 ng umaga. Posibleng magkaroon ng shortage sa supply ng karneng baboy sa bansa dahil sa African Swine Fever. Paliwanag sa DZRH ni Engineer Arnel de Mesa, Assistant Secretary ng Department of Agriculture, kapag pumapasok kasi ang holiday season ay tumataas ang market demand ng karneng baboy na pangunahing dahilan kung bakit kinakapos ang supply nito. Paliwanag pa ni de Mesa sa DZRH, nasa 78 barangay na ang may aktibong kaso ng ASF. Tama yan ka Henry, almost lahat na ng rehiyon natin ay tinamaan na ng ASF, pero marami na ring lugar sa ating bansa, mga munisipyo at syudad, yung gumagraduate na o na-upgrade na natin from red zone, yun yung tinatawag natin na infected zone, to pink zone. Ito yung ating mga zone na in between the infected at saka hindi, at gumagraduate sa yellow zone. So sa ngayon ay medyo marami na yan, pero sa ngayon meron pang kulang-kulang 98 barangays ang merong current na infection ng ASF, at pinakahuli nga ito sa may Oriental Mindoro. Yan po ang tinig ni Engineer Arnel de Mesa, Assistant Secretary ng DA. Samantala, paalala naman ng DA sa mga hog raiser na maging alerto sa ASF at pag-aralan ang tamang pamamalakad at pag-aalaga ng mga baboy. Sa balitang agrikultura pa rin, pinuri ni House Speaker Martin Romualdez ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na ipangayuda sa mga magsasaka ang sobrang koleksyon sa rice tariff. Ayon kay Romualdez, patunay ito ng pagsusumikap ng Pangulo na palakasin ang local production ng pagkain, lalo na ng bigas. Diniin po ng House Speaker na ang sobrang koleksyon sa rice tariff ay magbibigay ng access sa rice farmers sa modernong teknolohiya, magpapabuti sa kasanayan at magpapataas sa productivity. May tataguyod din anya nito ang matatag na sektor ng agrikultura dahil titiyakin na makakamit ang domestic rice requirements at mababawasan ang pagsandal sa importation. Hinimok naman ni Senator Bongo ang Department of Agriculture na palakasin ang suporta sa mga agricultural workers para matiyak ang food security sa bansa. Si Go ay miyembro ng Senate Committee on Agriculture at Vice Chairman ng Senate Committee on Finance. Ang pahayag ay ginawa ni Senator Go kasunod ng lumabas na survey ng Pulse Asia kung saan tinukoy ang tulong sa mga magsasaka, pagtaas ng sweldo para sa mga manggagawa at pagbabawas ng kahirapan bilang mga urgent national issues.
Ayon po kay Go, ang interbensyon ng gobyerno para sa ating mga magsasaka ay dapat palakasin pa para lumaki ang kanilang kita at maging inspirado sa kanilang ginagawa. Una rito, naghain ang senador ng Senate Bill No. 2117 na naglalayong magkaloob ng komprehensibong crop insurance coverage para sa mga benepisyaryo ng agrarian reform at Senate Bill No. 2118 na naglalayong pahusayin ang insurance coverage at mga serbisyo para sa mga magsasaka upang matulungan silang mabawasan ang epekto ng mga natural calamities sa sektor po ng agrikultura. Samantala, inayudahan ni Senator Lito Lapid at ng Department of Social Welfare and Development ang nasa 533 residente sa Baguio City. Sa ilalim ito ng Assistance to Individuals in Crisis Situations Program o AICS ng Kagawaran. Nagabot din ng 1 milyong pisong medical assistance si Lapid sa mga mahihirap na pasyente sa Baguio General Hospital and Medical Center. Ayon kay Lapid, maliit man ang halaga, umaasa siyang malaki ang maitutulong ng ayuda sa mga mahihirap na residente ng Baguio lalo na't mahal ang bilihin ngayon. Sinabi naman ni Leo Quintilla, DSWD Cordillera Administrative Region Director, na nasa tulong ni Senator Lapid na paglaanan ng pondo ang tig 3,000 food subsidy ng 333 pamilya at tig 5,000 pisong educational assistance ng 200 estudyante. Nagpasalamat naman si Mayor Benji Magalong sa mga tulong ng mag-amang sina Senator Lito Lapid at Tieza COO Mark Lapid. Ayon kay Magalong, naglaan ng Tieza ng 100 milyong pisong inisyal na pondo para sa rehabilitasyon ng Burnham Park at pagsasaayos ng Athletic Bowl na popondohan ni Senator Lapid. Alas 4:31 na ho ng nagmamadaling umaga. Araw pa rin po tayo ng Miyerkules. Wednesday na po, October 11, 2023. Babalik po tayo sa iba pang mga balita and of course sa atin pong mga balita sa probinsya. Muli Pilipinas ang oras, alas 4:31 ng nagmamadaling umaga. Yon, gising na, bango na, kape-kape na. Sa mga may pasok pa ho ngayong umaga, nako kung late ka na, abay para hindi ma-traffic, maghanda na ng almusal, kumain na, maligo na. Alas 4:34 na ho ng umaga. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakatutok sa atin nationwide, sa Luzon, Visayas at Mindanao and of course sa buong mundo po sa pamamagitan ng ating Facebook Live sa DZRH News at YouTube Live sa ating pong DZRH News Television YouTube channel. Bumabati po ng magandang umaga mula dyan sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang kanyang Facebook name ay 47 LPT. Ayun. Sa Nueva Ecija, si Mary Chris Gabriel. At sa ibang bansa naman nanonood sa atin mula sa Malaysia, si Melvin Alviar, gayon din mula sa Japan, si Becky Tezuka. Good morning po, good morning. Bumabati naman ng magandang umaga rin kay Kong Angel, ang mula daw sa Angko Madrona, si Cecil Santos. Good morning sa iyo Cecil. At sa mga nakatutok sa atin sa YouTube Live, Enardo Marciano na nandyan po sa China. Ang dami nating mga mga OFWs na nanonood ngayong umaga. Ano oras po dyan sa inyo? Kayo ba ay ilang oras lang ba difference natin sa China? Depende sa lugar no? Pero Hong Kong at yung mga malalapit doon halos same lang natin ng time zone. Hindi masyado nagkakalayo. Pero doon ho sa kung saan may bakbakan ho ngayon, dyan ho sa Israel at pagitan ng militant group, mga militante, ay 5 oras ho tayong ahead.
Kaya kung minsan ho, pahirapan ho talaga yung pag-i-interview doon ho sa mga kababayan natin at naiintindihan ho natin yun dahil ganitong oras na madaling araw sa atin dito sa Pilipinas ay maghahating gabi pa lang ho sa kanila. At kung alas 6 naman ng umaga, lalong hating gabi sa kanila. Mga alas 2 na ho yun. Kaya pagpahingahin na lang ho natin. Ano ho? Ang mahalaga ho nasa maayos silang kalagayan. Nanonood naman si Tino Magsino mula dyan sa Chicago, USA. Maridel Furukawa na mula din po dyan sa Japan. Tanay Rizal, Ronaldin Modesto, good morning, good morning. At sa pinaka-norte, sa Baler, norte itong Baler Aurora no? Ano ba? Nanonood dyan sa atin si Albert Novicio. Samantala, nandyan naman sa Mexico si Sean Ongriano. Good morning, good morning, good morning. Gising na, bangon na, kape-kape na. Sa lahat ng mga nakatutok sa atin, live na live po tayo napapanood at napapakinggan via DZRH Radio 666 kHz. At sa lahat ng ating cable channels nationwide. Kung meron ho kayong gustong batiin o meron ho kayong sineselebrate, meron ho kayong say, meron ho kayong opinion sa lahat ng ating mga issue ngayon na nais nyo hong iparating sa ating bayan ng mga panawagan, parating nyo lamang po sa ating text line 0919-282-6485. Text line ho ito, hindi ho pwedeng tumawag dahil hindi rin naman ho namin marireceive ito kung tatawag kayo. Text na lang ho, mababasa pa namin. 0919-282-6485. Alas 4:38 ng umaga. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa pagpapatuloy po ng ating mga balita, ipadedeklara ng Commission on Elections sa Malacanang ang October 30 bilang holiday para sa pagdaraos ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, magpapadala ang poll body ng formal na request sa palasyo ngayon pong araw ng Miyerkules. Arangkada ang botohan para sa BSKE elections nang mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa October 30, araw ng Lunes. Inilarga na ng komisyon ang deployment ng mga official ballot, election returns, canvassing forms at iba pa ang kakailanganin sa eleksyon. O yun ho at mahalaga rin ho kasi na halos napakatagal na ho nung huli tayong nagkaroon ng barangay at sangguniang kabataan elections at lagi hong napopostpone. Kung kayo ho ay hindi satisfied, hindi ho kayo okay sa pamamalakad sa inyong lugar at gusto nyo magpatuloy pa rin yung ganun pamamalakad sa inyong lugar, sa inyong barangay. Kung gusto nyo ganun pa rin, walang pagbabago, walang usad, wag ho kayong bumoto sa barangay at sangguniang kabataan elections. Yun lang ho yun, ganun lang ho yung kasimple. Pero kung gusto nyo ho ng pagbabago, gusto nyo ho ng magamit ng maayos yung pondo ng bayan na inilalaan ho, yung pondo ng pamahalaan na inilalaan ho sa inyong barangay ay magamit ng ayos, magamit sa tama, abay kilalanin nyo ho ang inyong mga kandidato. Kilalanin nyo ho kung sino yung tatakbo sa inyong barangay at bumoto ho tayo ng tama. Ganun lang naman kasimple yun, diba? Reklamo ho tayo ng reklamo, hindi naman ho natin ginagawa yung atin hong isa sa mga basic rights bilang citizen dito ho sa ating bansa. Sayang yung pagkakataon na pinapamalagi natin yung mga korap na nandyan sa mga barabarangay. Bumoto ho tayo. Malapit na ho, October 30. Ang BSKE po ay magsisimula mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa October 30. Ito pa lang ho, hindi ho ito deklarado pang holiday pero ito po yung inihihirit ng COMELEC sa Malacanang. Tabayanan ho natin ang development dyan. Samantala, provincial government ng Leyte magbibigay ng pabuya sa mga makatuturo sa sospek na pumaslang sa barangay treasurer sa Villaba, Leyte. RH32, Jimmy Angay sa detalye. Jimmy.
Magbibigay ng pabuyang provincial government ang Leyte ng 300,000 pesos sa bawat makaturo sa sospek na nagbaril sa isang barangay treasurer sa Barangay Kabungahan, Bilyabal, Leyte. Ito ang sinabi ni Leyte Provincial Office Provincial Director Police Colonel Erwin Portillo. Ayon kay Colonel Portillo, sino man makakabigay ng impormasyon mabibigyan ng reward para lang makilala at maristo ang suspect na sangkot sa pangyayari pamaslang sa Barangay Treasurer na nangyari sa bayan ng Leyte habang nakasakay sa single motorsiklo galing Land Bank, Regara, Leyte at ginagamot naman sa ospitaling sa Pangkasama matapos pagbabarilin. Nikayat ng PNP ang tulong ng publiko para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng biktima. Nilang mabahala ang mga ito sapagkat ang magbibigay ng impormasyon ay hindi didivulge ang pangalan para sa seguridad ayon kay Colonel Portillo. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Jimmy Angay-Angay. Motorsiklo na bangga ng isang SUV sa Urdaneta City, Pangasinan. Ako, kamusta kaya yung rider? RH38 Freddy Fajardo sa detalye. Freddy. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng isang motorcycle rider matapos mabangga ng SUV ang motorsiklo nitong sinasakyan. Sa ulat ni Urdaneta City Chief of Police Lieutenant Colonel Lawrence Kate Calob, naganap ang aksidente bandang alas 6:10 ng umaga sa kahabaan ng bypass road sa Barangay Santa Lucia sa lungsod kung saan umano'y pumasok ang motorsiklo sa linya ng kasalubong nitong SUV na minamanihon ni Lianica de Vera, 27 anyos, dalaga ng Poblasyon 1, Heruna, Tarlac, habang ang driver ng motorsiklo hindi agad nakilala dahil sa wala itong pagkakakilanlan na nagtamo ng malubhang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad itinakbo ng LGU Rescue Ambulance sa Urdaneta District Hospital kung saan idineklarang dead on arrival ni Dr. Norman Edward Palma. Kahapon ng hapon ay kinilala ng mga kamag-anak ang biktima sa morgue ng nasabing paggamutan na si Marvin Ramos Carino na nasa hustong gulang at residente ng Barangay Banawang, Mangaldan, Pangasinan na kagabi pinaglamayan na rin sa kanilang tahanan ang mga labi nito. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Freddy Fajardo. O dyan daw sa Florida ay parehas lang ng oras. Okay, sa Florida abay parehas lang ng oras, pero ang difference ay 24 oras. Kung dito ay umaga, sa kanila ay gabi. So hapon doon, tama. Kasi 24 oras. At dyan naman daw sa Maryland, sa USA, ay 4:39 PM ngayon. Sa mga nakatutok sa atin dyan, kahit prime time yung oras natin ng radyo dito sa Pilipinas, talagang tinututukan ng ating mga kababayan para sa mga may init na balita at latest. Lalo na sa mga nakatutok dito sa DZRH. Alas 4:44 na ho ng umaga, 24 na stalls magbebenta ng libreng inasal na manok sa Manukan Country sa lungsod ng Bacolod. RH46 Rex Cantong sa detalye. Rex. Magbibenta ng libre ang 24 na mga stall owners ng Manukan Country sa kanilang temporaryong pwesto sa propiedad ng SM City Bacolod sa loob ng 18 buwan. Ito ang ibinigay ng SM Prime Holding Incorporated sa public hearing dahil sa development ng Manukan Country at iba pang lugar sa reclamation area. Ayon kay Councilor Celia Flor, chairman ng Committee on Markets, ang covered parking lot ng SM City sa harap ng Manukan Country ang magsiserving temporaryong location ng mga tenants. Ito ay ang mayroong 24 na mga stalls na nasa 12 square meters at mayroong common dining area. Mapababayaran lamang ng tenants ang kuryente at tubig sa kanilang temporaryong lugar.
Mula sa Akson Radyo Bacolod, ito si Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Rex Cantong. Samantala, inflation rate sa Bicol abay bumilis daw po ng 5.6% noong Setyembre. Ayon po sa Philippine Statistics Authority. Sa detalye balita mo, Ray Boton Jr. Ray, magandang umaga. Bumilis ng 5.6% ang inflation rate sa Riyong Bicol noong buwan ng Setyembre 2023 ayon sa Philippine Statistics Authority Bicol. Ayon sa ulat ni PSA Bicol Regional Director Cynthia Perdis, mas mataas ito kumpara noong buwan ng Agosto 2023 na may 4.4% inflation rate. Ang dahilan umano ng pagbilis ng inflation at ang mabilis na presyo ng food and alcoholic beverages na may 10.3% at 92.7% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation rate sa nasabing riyon. Pumapangalawa ay transport na may ambag na 4.3%. Kabilang na rito ang mataas na presyo na produktong petrolyo. Sa mga lalawigan sa riyon, ang Camarines Norte ang may pinakamabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo na may 8.5%, Albay na may 6.3%, Catanduanes na may 5.5%, Sorsogon na may 5.1%, habang Camarines Sur na may 4.8% inflation. Habang ang lalawigan ng Masbate ay may pinakamababang inflation rate sa Bicol na may 4.3% noong nakaraang buwan ayon sa nasabing ahensya. Mula sa kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Boton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nasa linya po natin ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Grupong Sinag, si Sinag Chairman Rosendo So. Kasendo, magandang umaga po. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, Yuel Reyes po, live po tayo sa DZRH. Magandang umaga po. Magandang umaga. Magandang umaga po, Kasendo. Opo, siguro unahin na po natin, kamusta po ang presyuhan ngayon ng baboy sa atin dito sa merkado? So far 175 ang live weight dito sa Luzon, no? Sa Bisaya almost 165 to 170, and sa Mindanao more or less nasa ganun na presyo. Tumataas ho ba ito? Batay ho sa inyong monitoring, tumataas ho ba mula ng mga nakalipas na linggo? So far tumaas ng 5 pesos, no? Pero hindi naman masyadong tumaas yung presyo compare last year. This year mas stable naman ang presyo. Opo, sa supply po natin, kamusta ho ang sa supply ho natin ng baboy, karamihan ho ba saan ho nanggagaling? Sa Luzon o bandang Visayas? Mostly galing Luzon, no? Ang mga stocks natin, hindi kagaya dati galing Visayas and Mindanao, pero mostly ngayon galing Luzon yung mga stocks natin. Opo, mga ilang porsyento ho ito? Sa pagtaya lang ho natin. Umabot ng 70% galing na Luzon. Dati mga 30% lang galing Luzon. 70 galing Visaya, Mindanao. Yun ho namang supply po natin, Kasendo. Kamusta ho ngayon yung mga nanggagaling ho sa atin? Majority po kasi 70% ng baboy ay nanggagaling na po sa atin dito sa Luzon. Kamusta naman ho yung supply? Ano hong batay ho sa inyong monitoring sa mga nakalipas na araw at linggo hanggang sa kasalukuyan? So far, sa tingin naman natin, continuous naman yung production natin. So, enough naman yung stocks natin. And yung import naman, hindi rin naman huminto, no? Tuloy-tuloy kung makikita natin yung pagpasok din ng imported port. So, wala tayong nakitang may problema sa stocks. Yung inventory ng frozen, mataas almost
85 million kilos, no? So marami. Wala tayong nakita yung local production or yung imported, may nagka-problema. Kaugnay ho niyan, meron hong plano ang Department of Agriculture na lumabas ho sa balita kahapon na plano ho na mag-import ng baboy dahil daw po sa inaasahang kakulangan sa supply pagsapit ho ng fourth quarter, particular ho pagsapit ng holiday season. Kailangan ho ba talaga natin mag-import gayong sapat naman ho yung supply natin, lalo na yung mga baboy na nanggagaling ho dito sa Luzon? Yan, bali nagtataka tayo, nag-statement ang DA. Pero hindi naman nila pinapahinto yung pag-import, no? Tuloy-tuloy yung pagpasok naman. So maybe hindi natin maintindihan kung anong ibig sabihin ng Department of Agriculture. Punong-puno naman yung mga cold storage, no? Wala naman silang space na kayang mag-angkat na additional pa. So yung regular import naman monthly may pumapasok. So ang tingin naman natin is between yung mga kasi itong mga nilalagyan ng baboy is yung pork, nilalagyan din ng manok. Halo. So hindi rin natin alam kung saan nila lalagay kung magpapasok ng additional. So far, regularly kasi may pumapasok na pork and chicken dito sa ating bansa. Tuloy-tuloy naman. Hanggang yung sinabi niyo po, Kasendo, na sapat yung supply natin, mga gaano katagal ho ito? Aabot ho ba dito to sa panahon na sinasabi nila na hanggang fourth quarter ng 2024 expected magpo-fall short yung supply? Sasapat ho ba yung current supply ho natin ngayon? Yeah, so far, wala tayong nakikitang pagkulang, no? Dahil pinupulo naman ng imported yung merkado. So maski up to next year wala tayong nakikitang pagkulang. Tapos yung presyo ng imported bumaba pa sa world market, no? Yung imported na galing sa ibang bansa, nakita natin sa susunod na buwan pababa ang presyo. So ang tingin natin wala tayong nakikitang magkakaroon ng pagkulang o shortage. Dahil yung mga production ng other countries tuloy-tuloy din. So yung production natin dito tuloy-tuloy, so wala tayong nakikitang pagkulang dun sa mapupunta sa merkado. Opo. Historically speaking po, Kasendo, sa mga gantong panahon, papasok yung fourth quarter, talaga hubang nagkukulang ng supply o napupunan din naman ng importation? Yeah, maski fourth quarter, wala tayong nakikitang pagkukulang. Kasi yung production natin hindi naman huminto, no? Tsaka yung baboy na kinakatay, malalaki. And itong importation naman for the past years, tuloy-tuloy naman, no? Walang restriction na pumapasok. Of course, ang binabantayan natin yung diseases na papasok sa ating bansa. Up to now, yung pagkasuri, wala pa rin proper inspection dun sa mga dumadating sa ating bansa. Opo. Nabanggit nyo po ngayon yung ASF, dahil isa rin dito, may item ho tayo kanina na isa sa mga rason kung bakit nakikita rin daw po yung shortage dahil dun sa ASF. Kamusta ho ba yung ASF situation natin dito sa Pilipinas? Hindi ho ba gaano kalaki ho yung mga baboy na apektado tayo dito, especially ho dun sa mga local hog raisers po natin? Yeah, pagka nagkakaroon ng ASF kasi mas pabilis ang galing. Ibig sabihin, mas maraming naglalabas, no? So ibig sabihin, this year, ang tingin natin kung lalong nagpanik yung mga natatakot matamaan kung mag-out ng stocks, lalong bababa ang presyo, no? So
So for this coming month, wala tayong nakikitang magkakaroon ng problema. Baka next year kung nag-call out yung mga ibang farm dahil sa takot. Pero so far, ang tingin naman natin is for this year, tuloy-tuloy naman yung local produce natin na naglalabas. So wala tayong nakitang problema. Opo. So para sa inyo ho, hindi po dapat tayo mag-import ng muli ng baboy dun ho sa sinasabi nilang fourth quarter dahil talagang sasapat pa. Kaya pa rin naman natin yung local production at at the same time, tuloy-tuloy din naman yung importation nila. Wag nga lang susobra. Yeah, wag lang sumobra. Dahil tuloy-tuloy naman yung pagpasok. At dapat ma-monitor talaga yung diseases na pumapasok, lalo na yung ASF, para at least mahinto yung spread ng dito sa ating bansa. Alright. Maraming salamat po, Kasendoso, sa pagising ho ng ganito kaaga sa pagsama po sa amin dito sa Magandang Umaga Pilipinas. Kasendo, maraming salamat po. Maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga po. Si Caro Sendoso, ang chairman ho ng Samahang Industriya ng Agrikultura. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:57 na ho ng umaga, nagpaabot ng pasasalamat si Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos itong ipag-utos ang pagsuspende sa koleksyon ng pass-through fees sa mga sasakyang may dalang kalakal. Nagpasa ng resolusyon ng League of Municipalities of the Philippines, Philippine Councilors League at Vice Mayors League of the Philippines na nagpapahayag ng pasasalamat sa pakikisa at pagtalima sa Executive Order 41 na ipinalabas ni PBBM. Ang LMP ang siyang unang tumugon sa kautusan kasunod ng pagpasa sa National Directorate Resolution number 23-04 kung saan idineklara ang kanilang full support sa EO 41. Nanawagan din ang grupo sa kanilang mga miyembro na pagsikapan ang pagpapatupad at implementasyon sa EO, katuwang ang stakeholder na siyang magmo-monitor kung naisasakatuparan ang kautusan. Maging ang Metro Manila Council o MMC ay nagpakita rin ng suporta sa EO 41 sa pamamagitan ng inisyatiba ni DILG Secretary Benhur Abalos. Sa atin hong balitang showbiz naman, Kapuso stars Julian San Jose, Raver Cruz, Bubay, safe na nakabalik ng bansa galing sa Israel matapos umakan sila ang show dyan. Ang chika ihatid ni Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Matiwasay na nakabalik ng bansa galing Israel ang mga Kapuso stars na sina Julian San Jose, Raver Cruz at Bubay. Nakatakda sana silang mag-concert doon noong nakaraang Sabado, October 7, pero hindi na ito natuloy dahil nga sa pumutok na ang gyera sa naturang bansa. Ayon sa kwento ng manager ni Julian, talagang traumatic daw sa kanila ang karanasan nila roon na kung saan ay hindi na sila pinalabas ng bahay dahil sunod-sunod na ang pagsabog ng bomba. Hindi na raw nila mabilang kung ilang beses tumutunog ang sirena at kailangang magtakbuhan na raw sila sa bomb shelter ng Airbnb na tinitirhan nila. Pagtunog daw ng sirena, kailangan ay 1 minuto na sa loob ka na ng bomb shelter. Kaya hindi na raw sila natutulog hanggang sa umalis sila noong linggo ng tanghali. Kwento pa ng manager ni Julian, baka hindi pa raw talaga nila oras dahil nung umalis daw sila noong linggo, on time daw silang nakalipad pabalik ng Maynila, nabalitaan daw nila sa isang kaibigan doon sa Israel na pagkaalis lang daw nila ay binombahan naman ang airport na pinanggalingan nila. Kaya ang dami raw nilang realization sa karanasang iyon at paulit-ulit silang nagpapasalamat sa Panginoon na nakabalik sila ng bansa na safe at buhay na buhay. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Maraming salamat, Tita Gorgie Rula. Uy, totoo yan ha. Yung, wala pang, ang sinasabi nga sa atin sa panayam natin kahapon dun sa OFW natin na si Vanessa Calma, 4 segundo dapat daw nasa bomb shelter na sila. Ang problema, yun nga lang, kapag walang bomb shelter na malapit ho sa kanilang lugar, ay kinakailangan dun lang sila sa safest place in the house. Yun daw ang bilin sa kanila. At sa kanilang kaso, kanina Vanessa, ang safest place sa kanilang bahay ay yun hong CR. Ngayon din naman yung sinabi nung isa pa nating nakapanayam nung isang araw din nata, kung di ako nagkakamali, no, OFW rin ho ito, na it doesn't make sense nga naman kung dun lang sa safest place in the house pero exposed pa rin dun sa danger. Ako talagang mahirap ang sitwasyon ng ating mga kababayan dyan, kaya sana magtigil putukan na. Yan ho yung yan din naman ho yung panawagan na maraming mga bansa. Maski ho ang China at ang Russia ay nagpahayag ho na kakausapin nila ito hong Israel at Palestine para ho sa tigil putukan. Oras ho natin 5:02 ng umaga. DZRH Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Alas 5:03 na ho ng umaga. Kumusta ho kayo? Good morning. Gising na, bangon na, kape-kape na sa lahat ho ng mga may pasok ngayong umaga. Good morning ho, good morning. Sa mga nakatutok sa atin sa YouTube Live, listener daw natin, avid listener mula pa 1950 at ngayon siya daw ay nandyan na nakabase sa New Zealand, si Apolinario Madrisa. Good morning ho, good morning. Nakikinig naman mula sa Plaridel, Bulacan, si Juanito Agustin at kay Francis Mario Velasco na nandyan ho sa Marinduque. Marami ho nag-i-invite sa atin dyan sa, sa Marinduque. May mga kaibigan din ho kasi tayo dyan at problema lang yung biyahe. Dahil tawid dagat ito diba? Marinduque. Bumabati naman mula sa Bohol si Ronald Kulahara. Morning ho sa inyo dyan. Ganyan din sa Marikina si Marcelino Anoma. Dito ho sa atin sa Metro Manila ito. Nanonood naman dyan sa Tarlac si Makapagal Ryan. Magandang umaga rin ho sa lahat ng mga estudyanteng sinesermonan ngayon ng kanilang mga magulang. Bakit late na nakauwi kagabi? Uso pa ba yung mga gano'n? Meron pa rin, diba? Mga late na nakauwi tapos kunwari pasikretong pumapasok ng bahay. Kaya lang yung pala nakaabang sa may pinto. Mula sa Nueva Ecija, good morning ho sa inyo dyan. At sa lahat pa po ng mga nakatutok sa atin sa DZRH Radio 666 kHz po sa inyong mga talapihitan. Live na live po tayo ngayong Miyerkules, Wednesday morning, October 11 na po tayo. Ilang araw na lamang sweldo day na naman. Yun! Malapit na naman ang Pecha de Peligro. Atin na nga munang alamin ang kalagayan ng panahon mula sa DOST Pag-asa kay Kaobet Madrina. Kaobet, magandang umaga. Magandang umaga po, magandang umaga sa mga tagapakinig natin. Nakapasok na ng Philippine Air Responsibility ang low pressure area nating minomonitor. Nasa 750 kilometers ho ito, silangan
ng Giwan sa Eastern Samar. Maliit pa rin yung tsansa na ito ay maging bagyo, pero yung trough o extension nito magdadala ng mga maulap na kalangitan na may mga pag-ulan partikular na sa Mimaropa, sa bahagi ng Calabarzon, kasama yung Kamaynilaan, Visayas at Mindanao. So asahan natin ngayong araw medyo maulap yung kalangitan na may chance ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkilat pagkulog. Habang yung Northern and Central Luzon, generally fair weather ngayong araw, pero may asahan din yung mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Base nga sa ating datos, posible yung low pressure area ay maging bahagi na lamang nitong bagyong Bolaven. Yung Bolaven nasa labas ito ng Philippine Air Responsibility. Hindi natin ito inaasahang papasok o makaka-apekto sa ating bansa. Kaya posible po sa mga sunod na araw pawala na rin itong epekto ng low pressure area. So maliban dito, wala na tayo iba pang minomonitor na sama ng panahon o anumang mga low pressure area sa loob o labas man ng Philippine Air Responsibility. Opo. Ka-Obet, meron ba tayong gale warning ngayon? Wala po tayong nakataas na gale warning. Ligtas namang pumalawat yung mga kababayan natin. Pero mag-ingat kapag merong mga thunderstorm, maaaring lumakas yung alon ng karagatan. Alright. Maraming salamat, Ka-Obet. Salamat po mula sa Pag-asa, Obet Badrina. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa pangalan pa rin po ni Kuya Angelo Palmones, ako po muna inyong mga kasama. Naka-isang oras na tayo hanggang alas 6 na umaga mamaya. Ako po si Yuel Reyes. Plano naman ng Commission on Elections na suspendihin ang voter registration ng mga overseas Filipino worker sa Israel. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, balak ng poll body na irekomenda ang indefinite suspension ngayong araw para matiyak ang kaligtasan ng mga Pinoy sa gitna ng gera. Mahirap anyang isugal ang buhay ng ating mga kababayan, lalo tumitindi ang bakbakan ng Israel military at Hamas militants. Batay sa election registration period, may 9,906 active overseas Filipino registered voters o mga botante 9,906 o halos 10,000 mga botante dyan sa Israel. Marijuana eradication operation ng mga otoridad sa Tinglayan, Kalinga nagresulta sa pagkawasak ng 1 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana. Sa detalye balita mo, RH41, Romy Gonzalez. Romy. 1 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana ang winasak ng mga alagad na batas sa ikinasang anti-drug operation sa Barangay Lukong, Tinglayan, Kalinga. Nagpatupad ng marijuana eradication operation ang pinagsanib na operatiba ng Pasil at Tinglayan Municipal Police Station sa pamagitan ng Oplan Chumilang na nagresulta sa pagkakadiskubre ng isang plantasyon ng bawal na damo. Binunot at sinunog ng mga operating troops ang kabuang 5,000 fully grown marijuana plants na itinanim sa 500 metro kadradong lote. Ganman walang nahuling cultivator sa naturang anti-drug operation. Pinuri naman ni Kalinga Provincial Police Office Director Colonel Freddy Lasona ang mga operating troops dahil sa matagumpay na operasyon kasabay ng paghikayat sa publiko na patuloy na suportahan ang kampanya ng kapulisan na hadlangan ang paglaganap ng illegal na droga sa lalawigan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzalez. Samantala sa iba pa nating mga balita, isinusulong naman ng National Bureau of Investigation o NBI ang pag-issue ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban sa mga lider ng sinasabing kulto na Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Sa ilalim ng PHDO, hindi basta makalalabas ng bansa ang inisyuhan nito habang gumugulong pa ang preliminary investigation. Sa oras naman na magkaroon ng formal na criminal complaint ay tsaka pa lamang makapag-i-issue ng mismong hold departure order. Sa isinagawang clarificatory hearing sa Department of Justice o DOJ, nagsumite ang NBI ng karagdagang ebidensya habang inihain na rin nila
ang apela para sa PHDO laban sa sinasabing leader ng kulto na si J. Renz Kilario o yun hong tinatawag nila na Senior Aguila. Senyor Aguila, yun ho yun, yung inihirit na paglabasan daw ho ng Precautionary Hold Departure Order o yung PHDO. Dalawang wanted person sa kasong rape na aresto naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG dyan sa Bataan. RH37, Danny Kumilang sa detalye. Danny. Sa pinaigting na oplang pagtugis ng Bataan CIDG sa pamumuno ni Provincial Chief Bataan CIDG Major Carlo Eden Mahinay, matagumpay na naaresto nila ang dalawang most wanted person sa kasong rape sa magkahiwalay na lugar sa lalawigan ng Bataan. Ang mga inaresto ng CIDG Bataan ay sa bisa ito ng warrant of arrest na inisyu nila Presiding Judge Lourdes Iltanal Ignacio ng RTC Branch 5 Dinalupihan at Presiding Judge Dorina Castro Baltasar ng RTC Branch 2 Balanga City, Bataan na inisyu nila ang warrant of arrest sa mga akusado ng October 3 at October 5, 2023. At naiserve lang itong warrant sa mga akusado kahapon matapos makakuha ng impormasyon hinggil sa kanilang pinagtataguan ang tropa ng CIDG. Ang dalawang inaresto sa magkahiwalay na operasyon ay kapwa may mga kasong kinakaharap na 2 counts rape na pawang walang mga inirekomendang piyansa ang korte. Ang dalawang naaresto ay kapwa ngayon nakadetain sa CIDG Detention Facility sa Camp Cirilo Tolentino sa pangangalaga nila Major Carlo Eden Mahinay. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny Kumilang. Inamin naman ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na nag-expire na ang kanilang antivirus subscription matapos madali ng ransomware attack kamakailan. Noon pa umunong Abril 15 nag-expire ang kanilang antivirus software at hindi sila agad nakapag-renew ng subscription dahil sa komplikasyon sa procurement process ng gobyerno. Pero ayon kay PhilHealth Corporate Affairs Group Officer in Charge Ray Balenya, may ginagamit na sila ngayong temporary antivirus software. Inatake na Medusa ransomware ang PhilHealth nitong Setyembre 22 o September 2022 o September 22. Ito lamang ho yung nakaraang buwan dahilan para i-shutdown pansamantala ang kanilang online systems. Ito na ho yung ito ho yung pinag-usapan natin nung Lunes kasama ho yung Integrated Bar of the Philippines. Nakakapanayam ho natin yung dating pangulo ho ng IBP na talagang aminado dahil kung ang titingnan na iniimbestigahan na ho ito ng National Privacy Commission. Ang titingnan na lang dahil nga daw may pag-aminan na nag-expire ng kanilang antivirus ay dapat malaman kung ito bang antivirus nito yung talagang safeguard doon sa ating mga datos na nakakolekta nila. Yun ho, antabayanan pa rin ho natin yung development ito. Talagang malawak ho ito eh. Ang sabi nga ng DICT, kung hindi ako nagkakamali DICT ngayon, na milyon-milyon data na raw ang hindi lang sa mga una kasi pinapalabas mga empleyado lang daw nila ang nadali nitong ransomware attack na to eh. Pero yung pala, may patay yung mga miyembro. Patay yung mga miyembro. Talaga namang kapabayaan. Data ho ito kaya ipinagpauna na ho na posibleng dumami yun hong kaso ng cybercrime. Mga cybercrime. Identity theft, halo-halo na ho yan. Kahit nga sa credit card possible ho ito eh. Yung mag-order online gamit yung pangalan ng ibang tao, possible ho yun. Dahil nanakaw na ho yung identity natin eh. Yun na lang ang alamin kung sino ho yung nadali nitong ransomware attack. Hopefully hindi naman sana lahat ho. Alright, anyways, alas 5:15 na ho ng umaga. Sa mga naghahanap po kay Kuya Angelo Palmones nagpapalamig lang ho dyan. Bigay muna natin kay Kong Angelo, kay Kuyang Angel, ang pagpapalamig ngayong linggo. Nagbabakasyon lang ho. At tabayanan nyo rin ho ang pagbabalik ng mahiwagang tunog.
Planning workshop naman ng disaster risk reduction at formulation ng local nutrition plan isinagawa. RH35 Renz Belda sa detalye. Renz. Isang planning workshop on disaster risk reduction and management and formulation of local nutrition action plan ang isinagawa ng Nutrition Division ng City Health Office upang makapagbuo ng komprehensibong plano na tutugon sa mga programa hinggil sa malnutrition sa lungsod. Layunin din ang nabanggit na gawain na makapagbalangkas ng Local Nutrition Action Plan o LNAP. Inilahad ni Nutrition Officer Eva Mercado sa naturang pagtitipon ng mga intervention na ginagawa ng kanilang tanggapan upang epektibong labanan ng malnutrisyon. Malaking tulong anya ang mga report na nanggagaling sa barangay upang gawin nilang batayan sa mga programang kanilang ipapatupad upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga kabataan. Naging resource speaker sina Sara Clarissa Mejino at Miss Caterina Ann De Castro mula sa National Nutrition Council Calabarzon. Itinuro nila ang paggawa ng LNAP katuwang ng CHO sa nasabing gawain City Nutrition Council, CDRRMO at ang National Nutrition Council. Para sa kauna sa Pilipinas, DCRH ito, CRH35, Renz Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:17 ng umaga. Yon, alas 5:22 na ho ng umaga, gising na, bango na, kape-kape na. Sa mga may pasok pa ho, baka nalilate ka na, baka napapasarap sa tulog, gabay, bango na ho. Bango na, alas 5:22 na ho. Sa pagpapatuloy ho ng ating mga balita, nakapagtala ang Department of Health o DOH ng 1,264 na total infections ng COVID-19 mula October 2 hanggang October 8. Bahagya itong mas mataas sa naitalang kaso o noong nakalipas na linggo. Pumalo na sa 1,231 ang bagong kaso ng COVID matapos itong madagdagan ng 33 bagong kaso. Base sa huling tali ng DOH, naitala sa 181 ang daily average ng infections. Ang naturang bilang ay mas mataas ng 3% sa 176 na daily average noong September 25 hanggang October 1. Nasa 12 kaso naman ng infection ang critical. As of October 9, umabot na sa 66,702 ang kabuuang bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19. Meron nung binabanggit yung FAPI kamakailan na dumadami ho yung mga na-admit sa ospital. Pero hindi naman na daw ho related sa COVID. Talagang itong panahon lang na to, prone yung flu-like symptoms. Yung ubo, yung hong sipon, lagnat, trangkaso, lalo na ho. Talagang pag-isa lang ho sa pamilya ang tinrangkaso, magdo-domino effect ho yan. Talagang lahat ho magkakaroon na ng flu. Kaya pinapayo rin yung pagtuturok ng flu vaccine dahil meron namang yung once a year lang ang merong every year, every 3 years, 5 years kung di ako nagkakamali, may validity naman. So magpaturok na rin ho tayo na anti-flu vaccine lang naman yan para talagang may protection ho. Ministry of Public Works ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM tuloy ang paggawa ng mga kalsada sa mga liblib na lugar na dati ay sentro ng bakbakan ng AAFP at MILF. Sa detalye balita mo, RH19, June Dimakutak, June. Mabilis na makakapasok-labas sa Barangay Balong Pikit Cluster ng Special Geographic Area ng BARM dahil sa katatapos lamang na 1 kilometer concreted highway na may solar street lights pa. Dati ay mararating lamang sa pamamagitan ng paglalakad o hindi kaya'y ang pagsakay ng pump boat dahil sa ang Barangay Balong ay napapalibutan ng tubig at laging lubog sa tubig baha. Sa impormasyon mula sa Ministry of Public Works o MPW led by Minister Architect Edward Guerra, layunin ng MPW sa ilalim ng mandato mula kay Chief Minister Ibrahim na maibsan ang paghihirap ng mga tao na nagtiis sa hirap ng buhay sa maraming taon dahil sa kawalan ng maaayos sa kalsada. Sa ngayon, sunod-sunod na ang
pagdating ng iba pang mahahalagang facility sa Barangay Balong Pikit Cluster tulad ng medical centers at educational institutions dahil sa kalsadang ito. Samantala, napasok na rin ang 3.2 km farm-to-market road ng MPW, ang isa pang isolated and conflict-prone area sa Sitio Quiamco at Barangay Maytumaig sa Datu Unsay, Ampatuan, Maguindanao del Norte. Ayon kay MPW Minister Architect Ed Guerra, ang bagong gawang kalsada ay nasa gitna ng mountainous terrain na dating kabilang sa mga lugar na may matitinding ilang taong armed conflict sa pagitan ng AFP at ng MILF. Iisa ang bukang bibig ngayon ng mga taong nasa mga liblib na lugar ng BARM na may paabot kay Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim ang kanilang taos-pusong pasasalamat sa mga makataong proyekto at programa nito na ibinubuhos ngayon sa BARM. Mula sa Kononahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, June Di Makutak. Samantala, oras ho natin, 3 minuto na lamang ho. Bago ho mag-alas 5:30 ng umaga, nagmula sa isang Lotto outlet sa Malolos City sa Bulacan ang 3 bagong milyonaryo na tumama sa Mega Lotto 645 draw noong Lunes ng gabi. Lahat ng jackpot winner ay tumaya sa Lotto outlet na nasa MacArthur Highway sa Malolos, Bulacan. Paghahatian po nila ang higit sa 81 milyong pisong jackpot prize matapos mahulaan ang winning combination na 34, 41, 11, 01, 10 at 07. Tiyempong-tiyempo, nasa isang Lotto outlet, 3 silang mananaya na sakto, tinamaan nila yung winning combination. Kalahin nyo nga naman Diyan yan sa may Lotto outlet sa MacArthur Highway. Baka swerte yung branch na yan, Kaya hindi naman to pare-parehas ng tao, Ayon sa PCSO General Manager and Vice Chair Mel Robles, nagulat din sila sa kinalabasan ng draw dahil masasabing weird, hindi pangkaraniwan ang pangyayari, ngunit ito aniya ang lumabas sa kanilang system. Binigyan din naman ni Robles na wala naman talagang imposible sa Lotto na isang game of chance. Sa bagay, pero may mga nagsasabi din na talagang maliit na naman daw talaga yung possibility na parang mas mataas pa yung tsansa na tamaan ka ng kidlat kaysa tumama ka sa Lotto. May kasabihan ganun Pero bagaman ako, hindi naman ako tumataya sa Lotto, pero happy na lang ho sa inyo. Bali magkano to? 81 milyong piso paghahatian ho nitong 3. Malaki-laki na rin ho ito given na malaki ho yung presyo ng mga pangunahing bilihin natin ngayon, lalo na kung talagang ang mga ito na tumataya sa Lotto talagang walang-wala, yung talagang mga mahihirap na ating mga kababayan, at marami rin namang natutulungan yun hong PCSO. Ayun. 4 na katao naman ang patay habang sugatan ng 3 iba pa sa salpukan ng 2 truck sa Zamboanga City. Kinilala mga nasawi na sina Roseler Tomotong, Ariel Lipay, Bobong Magat at isang kinilala lang sa pangalan na Noli. Batay po sa report, binabagtas ng truck na kargang mga baboy o na may kargang mga baboy ang sitio Tigbao sa Barangay Licomo nang mabangga ito sa isa pang truck. Sugatan naman ang driver na si Herbert Rosa at 2 niyang sakay, habang ligtas naman ang isa pang driver na sangkot sa nasabing banggaan. Alas 5:30 na ho na nagmamadaling umaga. Alas 5:38 na ho ng nagmamadaling umaga. Gising na ho, bango na sa mga may pasok. Nako, late ka na. O kung lalo na kung alas 7 tapos magluluto pa. Nako, gising na ho, bango na ha. Alas 5:38 na ho ang ating oras. Magandang umaga ho sa lahat ng mga nakatutok sa atin. O dyan ho sa Cavite, si Ma'am Apple Rabino nakatutok ho sa atin mula pa kanina.
Dito ho, meron tayong mula daw kagabi. Overnight daw ang kanyang radyo na nakatutok sa atin sa DZRH 666 kHz. Sa Umingan, Pangasinan, nakatutok si Eduardo Sandaga. Good morning ho sa inyo dyan. Nakatutok din ho sa atin ngayon sina Kabendor Lawrence Pesigan at Tita Malu Lipana. Magandang umaga ho sa inyo dyan. Kamustahin na ho natin ang lansangan. Diyan daw hong bahagi ng 7 barangay sa Quezon City na sineserbisyohan ng Manila Water mawawala ng supply ng tubig. Kailan yan? RH5, Val Gonzales. Val, magandang umaga. Good morning, Kuya Yuel. 6 na oras na mawawalan ng water supply ang mga residenteng nakatira sa ilang porsyon ng 7 barangay dito sa lungsod Quezon. Kabilang sa mga ito, Yuel, ay ang Barangay Tandang Sora, Barangay Valencia, Barangay Central, Santolan, Masagana, Barangay Villa Maria Clara at Barangay Bayanihan. Sa bisyong inilabas ng Manila Water, wala alas 10 ng gabi, mamayang gabi, ang naka-schedule na water interruption sa bahagi ng Barangay Tandang Sora. Habang sa kaparehong oras din, mawawalan ng supply sa 6 na iba pang mga nabanggit na barangay mula naman bukas, araw ng Huwebes. Paliwanag ng Manila Water, ito'y dahil sa gagawing line meter maintenance sa kanilang pasilidad sa lugar. Babalik ang supply ng tubig kinabukasan na alas 4 ng madaling araw o matapos ang 6 na oras. Samantala, Yuel, kasabay ng pansamantalang pagkawala ng tubig sa 7 barangay na yan, natin binabanggit, abay umuulan ngayon sa bahagi ng Kamuning, dito sa may bahagi ng EDSA, Timog Avenue at ilan pang lugar dito sa Quezon City. Ito na yung projection na inilabas ng PAGASA DOST sa kanilang thunderstorm advisory na inilabas kaninang bago mag alas 4 ng mga madaling araw na makakaranas ng moderate to heavy rain showers ang ilang mga lugar dito sa Metro Manila, kabilang ng Valenzuela, Nabotas, Malabon at sa Mega Manila, sa Rizal, Laguna sa susunod na 2 oras. Ito yung nilabas nila 3:53 kaninang madaling araw. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Kaya ho sa mga nagme-message ho sa atin, may naulan daw dyan sa bahagi ng QC. Gaya ho na binanggit ni RH5 Val Gonzales, yung inilabas na thunderstorm advisory. Kanina mag-alas 4 ng umaga na inilabas ho ng Pag-asa dyan ho sa Metro Manila. Balita naman mula sa Malacanang, Department of Foreign Affairs, pinayuhan ang mga Pilipinong turista na ipagpaliban muna ang pagbisita sa Israel. RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Huwag na munang bumiyahe sa Holy Land sites habang magulo pa sa Gaza Strip. Ito ang payo ng Department of Foreign Affairs sa mga Pilipinong gustong pumunta sa Israel. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na bagamat walang travel ban, naglabas ng travel advisory ang Embahada ng Pilipinas sa Israel na iwasan munang bumisita doon ngayon. Ayon pa kay De Vega, bagamat hindi kasama ang Holy Land sites sa mga lugar na mayroong gulo, hindi anya normal na bumisita sa bansang nasa ilalim ng giyera. Kaya naman mainam anyang ipagpaliban muna ang pagpunta sa Israel hanggat nagpapatuloy ang giyera doon. Dagdag ng opisyal, ito'y para maiwasan ring magkaproblema sa flight pabalik ng Pilipinas. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Leth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Leth Narciso. Sa mga nag-aabang na po sa Malacash promo, si RH6 Shervin Alfaro po ay nasa Barangay Niño, diyan po sa Parañaque. Kaya lakasan nyo na po ang inyong mga radyo. Contingency funds pwedeng gamitin ng gobyerno sa pagtulong sa posibleng paglikas ng mga OFW sa Israel. Balita mula sa Kamara ni RH12, Milky Rigunan. Manang Milky.
Pwedeng gamitin ang pamahalaan ng contingent funds para matulungan ang mga Pilipino na apektado ng digmaan sa Israel. Ayon kay House Deputy Majority Leader Janet Garin, magagamit ang naturang pondo para sa repatriation at paglikha ng mga trabaho para sa mga Pinoy na nag-ipit ng gulo sa naturang bansa. Paliwanag ni Garin, Vice Chairperson ng House Appropriations Committee, ang papel ng contingent funds ay para sa emergency situations. Sabi ni Garin, ngayon pa lamang dapat bumuo na ang pamahalaan ng economic plans para matugunan sakaling maraming OFW ang mawalan ng trabaho kapag umigting ang tensyon sa Israel. Kasabay nito, hinimok ni Garin ang Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kababayan doon. Una nang iniulat ng Overseas Workers Welfare Administration na minomonitor nila ang nasa 24,807 Filipinos sa Israel, habang 200 empleyado naman ang nasa Gaza Strip. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Milky Rigunan. Dako naman tayo sa area ng Kamanava. Babaeng most wanted sa Malabon, arestado sa Navotas dahil sa kaso ng illegal na droga. RH23, Edwin Duque sa detalye. Edwin, magandang umaga. Tama, Joel, dahil sa hindi pagsipot sa hearing sa kanyang kasong illegal na droga, ibinilang ng Malabon na pulis na ilagay sa top 9 most wanted person itong si Elsa Velasco Galang, kung saan ay naaresto ito kagabi sa kanyang tahanan. Ayon dito kay Police Colonel Romeo Cortes, natunto ng suspect sa Champaca Street sa NDBS proper sa Navotas City. Nagugat umano ang pagpapastrito dito kay Galang makarang na mag-issue ng warrant of arrest ito si Judge Jimmy Edmond Batara, ang presiding judge RTC Branch sa Benito sa Malabon, para sa kasong paglabag sa RA 9165 o Article 2 Section 11 ng Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 o Possession of Dangerous Drug Act. Hindi na wano siguro itong suspect, kaya napilito ng korte na isyuhan na ito ng warrant of arrest. Samantala yun, tama yung balita kanina ni Kuya Ban, no, na makakaranas ng pagulan dahil itong bahagi ng Kamanaba ay halos nasa 30 minutes ng bumubuhos yung babuso-busong pagulan. Pero bago yan ay kanina madaling araw ay nakaranas na rin ng mga pagulan itong malaking bahagi ng Kamanaba. Wala pa naman pagbaha, Edwin. Wala pa pagbaha dahil hindi naman ganong kalakas. Pero ngayong oras nito ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya mula pa rin dito sa Kamanaba, ako pa rin sa aras 1 to 3. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Mula sa Kamanava, dako naman ho tayo sa Pasig. Daw hong kanilang local government unit ay nagbabala laban ho sa mga scam gamit ang peking account ni Vice Mayor Jaworski. RH52, Edniel Parosa sa detalye. Edniel, magandang umaga. Maulang umaga, Yuel, pamalang lungsod ng Pasig laban sa isang scam na gumagamit ng pangalan ni Vice Mayor Dodot Jaworski sa Facebook. Ayon sa Pasig Public Information Office, ginagamit ng peking online page ang tanggapan ng vice alcalde para makapanloko ng tao. Iginiit ng Pasig LGU na hindi kailanman manghihingi ng bank o e-wallet account ang opisina ni Vice Mayor Jaworski para sa anumang klaseng transaksyon. Hinimok naman ng vice alcalde ang mga residente ng syudad na i-report ng peking page na may kaparehong pangalan sa kanyang original account. Mayroon ng 14,000 likes at 20,000 followers ang peking page na mayroon din kaparehong profile picture at kaparehong Facebook posts. Pinaalalahanan ng kinaukulan ng mga Pasigenyo na magdoble ingat at agad ipalam sa kanila ang mga kaparehong modus na makikita. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Mula Quezon City, Kamanava at dyan sa may Pasig, malakas daw ho ang pagulan ngayon. Dito pa sa atin sa Pasay, maulan ba sa labas? Wala. Maulap lang pero hindi maulan. Alas 5:47 na ho ng umaga, gising na, bangon na, kape-kape na. Confidential at Intelligence Fund ng Senado sa panahon ni Senate President Juan Miguel Zubiri itinanggi. Balita mula sa Senado ni RH28, Raymond Dadpaas. Raymond.
Mariing itinanggi ng pamunuan ng Senado na meron silang Confidential and Intelligence Fund na nagkakalaga ng mahigit na 331 million pesos para sa 2023. Ito ay kasunod ng mga impormasyon na kumakalat sa social media na may CIF ang Senado. Sa ipinalabas na pahayag, sinabi ni Attorney Renato Bantog, ang Senate Secretary, walang CIF ang Senado sa pamumuno ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Inamin nito na sa kanilang Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ay may 3 line items. Ito ay ang Confidential Funds, Intelligence Fund at Extraordinary and Miscellaneous Funds. Sa 3 ito, isa lang ang may line item budget na Extraordinary and Miscellaneous Funds na may git na 331 million pesos. Ang pondong ito ay ginagamit nila sa kanilang mga meetings, conferences, seminars, public relations at iba pa. Walang nakalagay sa item na confidential at intelligence funds. Sa nakaraang 3 taon mula 2020 hanggang 2022 ay may confidential fund ang Senado. Tig 100 million noong 2020 at 2021 at 50 million noong 2022, ngunit hindi ito nagamit kaya't ibinalik sa National Treasury. Naninindigan si Senate President Zubir na hindi kailangan ng Senado ang CIF. Ito ay para lamang sa military at police at iba pang law enforcement agencies na nangangalaga sa West Philippine Sea. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadbaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadbaas. Ayun na nga. Sabi natin kaninang maulap lang, ngayon tuluyan ng umulan. Ito ho sa atin sa Pasay ho, kung saan nandito ho, yun hong headquarters ng Manila Broadcasting Company. 10 minuto na lamang ho bago mag-alas 6 ng umaga. Ito na ho sa mga naghihintay ng malakas promo. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Barangay Santo Niño sa Parañaque. Magandang umaga, RH6, Sherwin Alfaro. Ay, well, nako. Umagang-umaga, ang sarap-sarap. Ang sarap-sarap. Nakakain ko lang ng maming mainit. At meron pang pansit, meron pang sopas na mainit. Ayan, sopas na bagong luto. May macaroni, may palabot. Mainit talaga, mainit na mainit ang mga agahan. Pero mas mainit ang mga nakikinig dito sa DZRH sa Barangay Santo Niño sa Parañaque dahil huling-huli natin itong anong pangalan ng compound na to? Marquez Compound po, sir. Marquez Compound. Tignan mo, abalang-abala lahat sa pagluluto. May nagluluto ng agahan, ng tanghalian, hanggang merienda. At syempre, ito yung maming masarap. Maghapon ba yung mami dito? Morning lang po, sir. Tuwing morning lang ang mami, pero ang sarap ng mami nyo. Maraming po salamat, sir. Ano pong pangalan ng mami? Sanjay. Mami Sanjay. Mami ni Mami Sanjay, yan. Pero si Mami Sanjay. At yung kanyang mga kapitbahay dito. Ito si Mami, magandang umaga sa inyo. Morning po. Oh, ang lakas-lakas ng radyo nyo. Pwede yung pakita. Ayun, yung radyo nyo. Ganda-ganda ng bahay. Tingnan mo naman, pang mayaman. Pang mayaman ng bahay. Magandang umaga po. Ano ulit pangalan nyo? Alice po. Ate Alice. So, palagi kayo nakasunin sa DZRH. Yes po. Umaga po. Sino pa po rin yung announcer? Kapuning, Jerry Bahan, saka si Katuning, si Jerry. Mamaya yun, pagkatapos itong programa. Pero dahil palagi kayo nakikinig sa DZRH, meron kayo 1,000 pesos! Thank you po. Maraming salamat sa blessing. Maraming salamat din, Ate Ali. Maraming salamat po sa DZRH.
eh. O di ba, saan ka ba nakakita umagang-umaga, ginising ka, may blessing ka? Oo nga po eh. Salamat po talaga sa inyo. Nako, kaya naman sa mga lahat ng malakasang gusto mo nalo ng 1,000 pesos, baka kayo na ang susunod na winner natin sa Diesel Age Malakas promo. Art number 6, Sherwin Bata Alvaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayong Pilipino. Pangalawang hirit na daw, meron daw mami daw ulit, sabi ni Tita Ems. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Meron dito nagkomento kung meron na sa kanila daw mga probinsya sa Cavite, Bulacan, kung kailan daw pupunta doon yung Malakas. Dito naman meron humihirit kailan daw pupunta sa Davao City ang Malakas promo. Davao City sa Mindanao ito. Di natin alam, di ba? Malay natin next week o next month o sa mga susunod na buwan dyan naman nag-iikot-ikot ang ating RH6 Sherwin Alfaro. 6 na minuto na lamang bago mag-alas 6 ng umaga. Kuyang Angelo Palmones, magandang umaga Pilipinas. Talaga nga naman meron na ring humihirit sa La Union naman daw at sa General Santos. Uwian lang. Oras natin, 4 na minuto na lang bago mag-alas 6 ng umaga. Nasa maayos ng kondisyon ang lalaking binaril ng kanyang kapitbahay sa lalawigan ng Cavite. Si Rodolfo Dominguez Jr. ay nagtamo ng pinsala sa kaliwang paa ng barilin ng sospek na si alias Penpen Trinidad. Pinutugis na ng mga otoridad ang sospek sa pamamaril kay Dominguez na ayon sa mga otoridad ay aktibo sa paggawa ng ilegal na aktibidad dyan po sa Bacoor City. 3 naman ang patay sa pamamaril na nangyari sa Gingoog City sa Misamis Oriental. Ayon kay Police Master Sergeant RV Kainoy, sakay ng isang Isuzu Elf truck mula sa Butuan City patungong Cagayan de Oro. Ang driver, dalawa nitong kasamahan ng paulanan sila ng bala ng Armalite ng mga sospek. Dead on the spot ang 3 habang tumaob naman ang kanilang sasakyan na kargado ng motorsiklo. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Oy, gising na bango na. Tanghali na. 3 minuto na lamang bago mag-alas 6 ng umaga. Maraming salamat sa mga nakasama natin sa DZRH Nationwide. 666 kHz sa inyo pong mga talapihitan sa Mega Manila. Ngayon din po sa 18 relay stations natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Of course, sa atin YouTube, DZRH News Television